Ah, Kaya nga ang title natin, mga adik lumusob sa palasyo. Kasi karamihan po ng kabataan doon, mga gang na nirecruit ng CPP, NPA, NDF, no? Sa pamamagitan ng kanilang Youth and Students Bureau, YS Bureau ng Communist Party of the Philippines. At ang front organizations na ginamit ay Kabataan Party tsaka yung Anak Bayan. So yung grupong ito na mga operatiba ng CPP, NPA, NDF, nag-recruit ito ng kabataan sa mga komunidad ng Tondo at mga barangay sa Maynila, Caloocan, Malabon, Navotas, Valenzuela. Hindi lamang mga schools, no? At ang grupong binuo nila, kunwari ay hindi halata, ito po yung kabataan kontra kabataan bangon sa baha, bangon kontra korupsyon. So yung grupong kabataan bangon sa baha, bangon kontra korupsyon is a project of the Communist Party of the Philippines para makapagbuo sila ng malawak na alliance network of different organizations ng kabataan, mga fraternities, pati mga gang sa komunidad, ano. At may isa pang grupo na nanggaling sa rejectionist group, no, na nagre-recruit din na may component ng armado, itong Armadong Partisanong Lungsod. Breakaway group din ito sa Alex Bungkayaw Brigade na nag-breakaway na sa CPP, NPA, NDF noong 1992. Noong kalagitnaan po ng kasagsagan sa pag-split ng buong organisasyon ng communist movement sa Pilipinas. No, noong 1992 naabutan ko pa yan. So yung ABB or Alex Bungkayaw Brigade na dating unit ng NPA sa urban partisan operations na nag-assassinate ng mga pulis at military at mga politiko at negosyante ay tumiwalag po yan at itiniwalag sa CPP, NPA, NDF noong 1992. Then tumiwalag pa rin yan, may isa pang grupo na binuo na Armadong Partisanong Lungsod. No? Ito sila ay mga maliliit na grupo pero mayroong mga armadong component na nakabase sa urban areas. Hindi pa sila bumibira so far sa mga pulis at sa mga military simula ng binuo ito, at they pretend to be leftist wing ng mga political blocks ng organizations, pero they are more of Trotskyites. Pag sinabing Trotskyites, nakapattern po yan doon sa paniniwala ni Leon Trotsky during the old revolution sa panahon nila Lenin at Stalin. No? So gusto nila armed uprising or urban insurrection. Itong ABB, itong Armadong Partisanong Lungsod. Ang NPA naman, Protracted People's War, Maoist po yan, na ang layunin nila ay kubkubin ang kalunsuran by way of encircling the cities from the countryside sa matagalang digmang bayan. So, peasant-based army, minsan nagdi-deploy din po sila sa urban para bumira din balik sa kanayunan. Yan naman ang NPA, PPW, Protracted People's War. Pero may mga urban components po sila. Ang NPA, ang urban components nito, ito yung mga party list nila na pumapasok sa Kongreso. Kaya nga CPP, NPA, NDF ang tawag sa kanila. Ngayon, ito sila ay nagkaroon ng tactical na alliance kay Marcos, although hindi direkta, kundi through kay Martin Romualdez, upang wasakin at atakihin ang mga Duterte political group and political affiliates ng Duterte Group. So, ang grupong CPP, NPA, NDF, ang kanilang urban operatives, nakaalyansa indirectly kay Marcos through kay Martin Romualdez. Pinupunduhan sila, ginagamit sila, at sila ay nagiging attack dogs or mga demolition operators laban kay Pangulong Duterte at laban kay Vice President Sara Duterte. Sapagkat takot na takot sila na si Pangulong Duterte ay may influence pa rin sa taong bayan. At si Vice President Sara Duterte will be the next president na alam nila ng CPP, NPA, NDF at ng mga urban components nila na may kalalagyan sila at dudurugin sila. Ito namang mga sindikato ng Armadong Partisanong Lungsod at mga ABB na kinabang din to kina Martin Romualdez kasi may grupo din sila na ginagamit nila para kunwari ay pumuprotesta din sila pero
hindi nila binibira direkta si Marcos. Okay. Yung pangatlong grupo dyan, ito yung grupo nila Hontiveros at ni Boy Ngiwe na tinatawag kong hilaw na mga komunista. Itong ang Akbayan Group. Yan. Kaalyado niyan at kalinya direkta ang Dilaw at Pink nila Dilima at nila Jokno. So marami po yan. No? Yan ang sumasakay sa simbahan at sa mga Cory Magic at mga Dilaw Magic, Pink Magic. Yan. Pero all of them, itong CPP, NPA, NDF, itong mga ABB, itong rejectionist group, mga iba pang grupo ng political variants, at itong hilaw na komunista at dilaw at pink zombies, iisa po ang nagtutuhog sa kanila. Ang nagtutuhog sa kanila ay yung interest nila na wasakin ang Duterte political group at durugin si Pangulong Duterte at durugin pati si Vice President Sara Duterte. That is their main objective. Kung kaya sila nakikipag-alyansa kay Marcos. Kumilos po sila kanina, hindi para tuligsain si Marcos, kundi para magkaroon ng pagtatakip at paglilihis ng issue mula kay Marcos, iiwas nila papunta kay Duterte. Ayun. So itong riot na naganap sa may Recto Avenue, no, at itong hiskisan at salpukan sa Ayala Bridge going towards Mindiola Bridge, papuntang Malacanang, malayo-layo pa, mga 3 kilometers ang perimeter or 4 kilometers away from Malacanang yun, ay pasimuno po ito ng CPP, NPA, NDF at ng ilang grupo na konektado sa armadong partisanong lungsod. But it went out of the hand kasi nga may mga adik na kabataan na grupo ng mga gang na naka-base sa communities na sumama sa grupong ito. Maaga pa lang po, may mga naka-wear na ng bonnet, may mga nakamaskara na parang nangyari dyan sa Amerika at sa iba pang lugar, no, nakikita natin na may mga kabataan na gangster ang kanilang orientation. So ngayon, itong binuo na alyansa ng CPP, NPA, NDF, Youth and Students Bureau, na tinatawag nilang grupo na Kabataan Bangon sa Baha, Bangon kontra Korupsyon, ay halo-halo po ito. No? Sa loob niyan, ang CPP, NPA, NDF na front organizations, Anak Bayan, Kabataan, League of Filipino Students at iba pa. Mga front organizations ng Communist Party na ang layunin nila mag-recruit para sa underground movement. May grupo sila na tinatawag na nakatago dyan, yung Kabataang Makabayan or KM, which is lahat ng ito po ay nasalihan na ni Ka Eric, itong Kabataang Makabayan, Anak Bayan, LFS, CEGP, NUSP, nung kabataan ko pa. Front organizations po yan ng CPP, NPA, NDF, sapagkat ang nagpapatakbo at nagkukumpas ng organisasyon na yan, ang leadership niyan, mga Communist Party cadre na kabataan. Kagaya nila Lula Raula Manuel, nila Sara Ilago dati. Yan, mga sila yan. At ngayon, pumunta sila, ang diskarte nila ay lulusubin daw ang Malacanang for optics purposes. Dahil mahal naman talaga nila si Marcos para lang magkaroon talaga ng kondisyon na mag-riot. At kapag nag-riot at posibleng ito ay magkakaroon ng kaguluhan, pwedeng gamitin ni Marcos ang emergency powers, which is under the law sa Constitution, 60 days pwede niya pong hingin yan, or even mag-martial law siya. At pwedeng magpatupad ng mga warrantless arrests at magkaroon po ng pagsikil sa demokratikong kalayaan sa pagpapahayag at karapatan sa pagtitipon-tipon ng mga tao. It will make Marcos rather become on the advantage position kapag nangyari po ang kaguluhan nang hindi handa ang mga mamamayan at ito ay pinasiklab ng maliit na grupo lang kagaya ng nangyayari dyan na nangyari sa kahabaan ng Recto Avenue, no, na papunta yan sa may University Belt area. Game plan po yan ng CPP, NPA, NDF na kapag nagkagulo at napuwersa si Marcos na magdeklara ng state of emergency or state of lawless violence to the maximum of martial law, di maraming mga kabataan at mga sektor ang marirecruit nila para mag-alsa and later on pabagsakin din nila ang gobyerno ni Marcos. Pero itinulak nila si Marcos na gumawa ng isang hakbang na kung saan ang pagsupil
sa taong bayan ay pwedeng tactically matatakot ang mamamayan, pero kapag tumagal ang panunupil ng gobyerno ay pwedeng ikagalit ng mga mamamayan at oportunidad yan para sa CPP, NPA, NDF para umag-alsa at paalsahin ang tao. So nakikita po ninyo ang pattern. Itong riot dyan sa may recto, ang narinig natin, may 2 patay, may nagre-report 3. Unconfirmed po yan, ano? Pero at least mayroong naka-confine sa hospital na nasaktan ng mga pulis. 3 yata ang naka-hospital ngayon, confinement, at mahigit 30 pulis ang nasaktan. Itong kulukoy na leader ng bagong alyansang makabayan na grupo ng CPP, NPA, NDF na nag-organize diyan sa Luneta, itong si Renato Reyes, dinamaan din daw siya ng bato at nagpa-ospital. Pero alam natin na itong lahat po ay kagagawan ng CPP, NPA, NDF na magkaroon ng kaguluhan. While they are having itong tactical political alliance kay Martin Romualdez benefiting Marcos, nakakakuha sila ng bilyones na pondo, nagagamit nila sa pagre-recruit sa NPA at pagbili ng mga resources para pabagsakin ng gobyerno, para i-promote ang terrorism ng NPA through their party list sa loob ng Kongreso, and yet nakakakuha din sila ng oportunidad na makapag-recruit sa hanay ng mga iba't ibang sektor dahil mainit ang issue na nasasakyan nila. Taktika po sa tinatawag na AOM o yung Arouse, Organize, Mobilize na ginagamit ng CPP, NPA, NDF. You exploit the exploitable issues na mainit at nakakapag-identify ang malawak na masa or yung malawak na mamamayan. When people are so interested about the issue of corruption, plunder, pagnanakaw, pangungurakot at iskandalusong sumasabog ito, yan ay mga exploitable issues na magandang gamitin para sa pag-uudyok at papakilos ng tao, at sila ay i-recruit mo para maging bahagi ng underground movement na papunta sa armado or underground armed struggle na magre-recruit ka sa NPA at magre-recruit ka rin ng support group ng NPA sa mga urban areas. So, yun po ang kalagayan ng nangyari sa Recto. It was a project ng CPP, NPA, NDF at ng ilang rejectionist group na binanggit ko na mga nagpupusturang kaliwa din, pero hindi naman sila isang organisasyon ng CPP, NPA, NDF. Nag-recruit sila ng mga adiktos kung si Mayor Isko Moreno pa ng City of Manila, ng lungsod ng Maynila. Mga adiktos ang karamihan na ito. Winasak po nila ang Sogo Hotel. At may mga naka-check-in pa doon. Ang iba nagtakip daw ng kumot dahil hindi sa kahihiyan, kundi para hindi mabisto ng kanilang mga asawa na nagsogo sila. So mga kababayan, yung riot pati ang vault, ang pinagtataguan ng kita ng Sogo dyan sa may Recto, niransak nila, sinunog yung mga gulong ng isang nakaparada na trailer truck at nagbasag na mga bote at nagsunog ng ilang mga spare tires sa kalsada. Nagland po ito, nakuha ito sa optics ng foreign media. So, naabot ng CPP, NPA, and then ang minimum objective is magkaroon ng kaguluhan and then magkaroon ng visual optics na kunwari may rioting at nag-aalsa ng mga tao, similar to Nepal and Indonesia na mga kaganapan, pero yan po ay calculated na ng CPP, NPA, NDF. Gagamitin po nila yan upang ang oportunidad para magkaroon ng mas malawak na kaguluhan ay itutulak nila si Marcos. Gagamitin nila si Marcos the way they used the Plaza Miranda bombing na hinagisan ng CPP, NPA, NDF operatives, ng 3 granada ang Plaza Miranda rally noong 1971, August 21, ng mga Liberal Party na kaalyado mismo nila. At maraming namatay, mahigit 15 ang patay at umabot po sa 100 ang sugatan. At kagaya po ng halos na bulag ang isang mata dyan ni the late Senate President si Senator Jovito Salonga, at marami pa po ang mga namatay doon. May batang 7 taong gulang. At utos po yan ni Joe Masison.
Ipinag-utos po yan ng Communist Party of the Philippines, although hindi yan nila inaamin, itinatago nila yan. It was Joma Sison, no? Na binisto mismo ni former CPP cadre recruited from the Armed Forces of the Philippines, at bumalik din siya kay nalaunan itong si late General Victor Corpus. Sinabi niya na nalalaman niya mula sa mga direktang kadre na nakilala at nakausap niya sa loob ng CPP, NPA, NDF that it was Joma Sison. Then the party chairman na nag-utos na hagisan ng granada ang Plaza Miranda dyan sa may harap ng Quiapo Church, na mismo ang mga nandun kaalyado nila ng mga taga-Liberal Party, at basta wala lang si Ninoy Aquino ang paborito nilang contact within the Liberal Party at nagagamit nila sa kanilang pagbubuo ng New People's Army itong tatay ni Noynoy Aquino, no? Si asawa ni Cory na si the late Senator Ninoy Aquino. So the tactics of the Plaza Miranda type operations of the CPP, NPA, NDF, nakikita natin dito sa pagpapalusob ng mga adik at mga kabataan na membro ng gang dito sa papuntang Mendiola. So kung tayo po ay nakikinig at sinusundan yung analysis line ni Ka Eric, the tactical alliance of the CPP, NPA, NDF with Martin Romualdez is only limited sa pag-atake sa mga Duterte at pagkuha ng pondo. But it is not an assurance na hindi na nila pababagsakin si Marcos when opportunity comes and when they can have the enough force. Kaya nila ito ginagatungan na magkagulo ang mga protesta. Magkaroon ng pagkalito, magkaroon po ng mga hindi kanais-nais na konflikto at mga bangayan on the streets para lumubha ang kalagayang pangpolitika, at to the point na itutulak nila ang kamay ni Marcos Jr. na gumamit ng extraordinary powers like yung state of emergency declaration or declaration of martial law. At nang sa ganon, mas marami ang magagalit kay Marcos, mas marami ang maiinggan yung kumilos at lumaban sa gobyerno, because the objective strategically and principally of CPP, NPA, NDF to include their urban infiltrators and operatives, mga party list nila, is hindi lang para pabagsakin ng gobyerno, kundi kunin ang kapangyarihan sa gobyerno at sila na ang magpapatupad ng poder under the communist rule. Yun po ang long-term and central objective kung bakit gusto nilang may kaguluhan na nagaganap. And the issue of corruption and plunder, mainit na mainit po ito, because this cut across different sectors ang apektado nito. Kahit hindi ka nababaha direkta, pero ang buwis mo ninanakaw at sinisindikato ng gobyerno ni Marcos. At yan ang gusto ng CPP, NPA, NDF, magkaroon ng mga riot, magkaroon ng optics ng banggaan at ng konflikto. Kaya yung naganap na riot sa Recto na calibrated, calculated at ang lusob attack style sa Ayala Bridge towards Mendiola ay mga optics design ng CPP, NPA, NDF that went off hand. Hindi na po nila nakontrol, nagkaroon na po ng bangayan at banggaan. And we have heard right now na nagkakaroon ng curfew declaration na laban sa mga minors, and iba pa baka sakupin po. At kung magpatuloy pa sila dyan sa susunod na mga araw, ay baka magkaroon ng deklarasyon dyan ng state of emergency sa Manila kung lumawak ang rioting nila. In that sense, nakukuha ng CPP, NPA, NDF at nitong mga grupo ng rejectionist group ang pagkakataon na paalsahin pa ang sitwasyon. And habang nakikita ng media ito at naibabalita sa international situation, lumalabas na gumugulo at lalong lumulubha ang sitwasyon. At yan din po ay pananagutan ni Marcos. Kasi kinanlong at pinunduhan nila ni Martin Romualdez itong mga ulupong na grupong ito. Kaya, wala siyang ibang sisisihin nito kundi sarili niya mismo. At siya mismo ang nagpapalubog sa buong bansa. At mamaya, o next kong video, ipapaliwanag ko kung paano na ang EDSA na mga pagkilos ay hinostage
ng mga pink, dilaw at komunistang mga sumbis para ilihis ang atensyon mula kay Marcos at ipaling papunta sa mga Duterte. Pero ngayon, hindi na po ito may tatanggi, nilusob ng mga adik ang Malacanang kung saan nandun ang pinakamalaking adik. Pero abangan natin ito because this situation might get into a condition that will make Marcos gain tactical advantage by using extraordinary powers such as emergency power declaration or the state of martial law or state of lawlessness na magpapabor sa kanya at gusto rin niya ng CPP, NPA, NDF para mas lalong lumubha ang kalagayang pangpolitika at panglipunan na pwedeng pagmulan muli ng mas malawakang mga pagkilos at mga pagbangon ng tao na binabantayan ng CPP, NPA, NDF para sakmalin nila. Muli, ito po si Ka Eric sa ating maikli ngunit puno naman po ng talas at direktang punto sa kung ano ba ang nagaganap sa ating bayan. Iba't ibang kulay man po ang kumikilos, iba't ibang political persuasions, hindi po maitatanggi na namumulat at namumuo ang pagtindig at pagtutol ng malawak na hanay ng mamamayang Pilipino. Iba-iba man ang antas ng panawagan, hindi na po mapipigilan. Dumadagundong, dumadaluyong po ang pagbangon sa damdamin ng taong bayan that indeed, ang punong salarin na may pananagutan na dapat managot si Marcos at si Romualdez kung bakit nanumbalik ang korupsyon at pandarambong sa buong sistema ng gobyerno. At walang ibang direktang solusyon dyan, kundi palalayasin dapat sa poder si Marcos sa mapayapang pamamaraan at susundan natin ang constitutional line of succession of power para hindi tayo manugmok sa kaguluhan at mas lalo pang lumala ang mga bangayan pang politika sa ating bansa. Babalikan natin yan sa susunod pang topic at mga talakayan with Ka Eric. Mabuhay ang sambayanang Pilipino na kumilos at nanindigan sa araw na ito, September 21. Iginuhit natin na kasaysayan na wala pang diktadura at mga abusado at magnanakaw at sindikato na gobyerno ang pwedeng manatili sa poder hanggat kumikilos at naninindigan at lumalaban ang taong bayan.